Ang Solana ay umabot na naman ng panibagong all-time high or ATH kung saan ay umani po siya ng 8% na intraday gains at naging sentro po ng pansin ng malalaking investors o whales. Bakit nga ba tumataas ang interes kay Solana? Ano po ang ibig sabihin ng whale accumulation at paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy traders or investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng whale accumulation? Lalong-lalo na po sa mga baguhan pa lamang rito. Ang whale accumulation ay tumutukoy po ito sa pagbili ng malalaking halaga ng isang cryptocurrency ng mga malalaking investors o institutions. Sa kaso po ni Solana, ang mga whales ay bumili ng daang-daang libong Solana coins na umaabot po sa milyong-milyong dolyar ang halaga. Ayon sa Look On-Chain data, isang whale address ang bumili ng 42,443 na Solana. Halos nagkakalaga po yan ng $11.14 million at ito po ay nabili niya mula kay Binance. Isa pang whale naman ang nagdagdag ng 100,000 na Solana. Halos $23.86 million po ang halaga nito. At kanya pong itinaya. Yan, itinaya po niya ito sa network. Kaya ang ganitong kalaking transaction ay nagpapataas ng buying pressure kung saan ay nagtutulak po pataas sa presyo ni Solana. Ngayon ay ano po ang nangyayari sa presyo ni Solana? Si Solana ay umakyat po siya ng 8% intraday na siyang nagdala sa presyo nito sa bagong all-time high or ATH na $262.51. Sa loob po ng isang linggo ay nakapagtala po siya ng 26% na pagtaas. At sa loob ng isang buwan ay halos 59%. Hindi lang yon, ayon po kay CoinGlass, ayon po sa datos ng CoinGlass, ang open interest or OI ng Solana futures ay tumaas din po ng 15%, kung saan ngayon ay nasa $6.01 billion. Ang derivatives volume naman nito ay tumalon din ng 61%, kung saan ay umaabot po sa $19.03 billion. Ipinapakita po nito ang lumalaking interest ng mga traders kay Solana. Ngayon ay bakit naman po tumataas ang interest dito kay Solana? Yan, meron pong tatlo na posibleng dahilan tungkol dito. Una ay ang whale buying at saka staking. Ang malalaking pagbili ng whales ay nagbibigay po kasi ng kumpiyansa sa market. Ang staking naman o pag-lock ng coins sa network para kumita ng rewards ay nagpapakita ng tiwala ng malalaking investors sa pangmatagalang potensyal ni Solana. Pangalawa ay ang posibilidad ng isang Solana ETF. Ang balita po tungkol sa spot Solana ETF ay nagdudulot ng optimism. Sa kasalukuyan, ang US SEC ay nakikipag-usap na sa mga issuers ng Solana ETF. Ang approval nito ay maaring magbukas po ng pinto para sa mas maraming investors, lalo na po ang mga institutions na pumasok kay Solana. At ang pangatlo ay ang bullish market sentiment. Ang kasalukuyang bull market ay nagbibigay po ng lakas sa presyo ni Solana. Sa mga technical analysis, maraming analyst po ang naniniwala na si Solana ay may potensyal pang tumaas sa presyong $300 o higit pa bago po matapos ang taon. Ang iba pa nga ay nagsasabing maaari itong umabot sa $5,000 sa hinaharap. Kaya ganyan po katindi ang mga predictions ng mga analyst dito kay Solana. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors nitong si Solana. Ang ganito pong development ay maaaring magdala ng malaking oportunidad, ngunit may kaakibat din po itong mga panganib or risk. Unang epekto nito para sa atin ay syempre nagbibigay po ito ng oportunidad para tayo ay kumita. Ang pagsali po sa rally ni Solana ay maaaring magdala ng malalaking kita kung tama po ang timing ng ating pagbili at pagbenta.
Ngunit tandaan po natin na volatile ang crypto market, kaya't dapat laging handa sa mabilis na pagbabago ng presyo nito. Pangalawa ay ang mas malawak na adoption. Kapag naaprubahan po ang spot Solana ETF, magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa market. Para sa mga baguang investors, magiging mas madali at mas ligtas ang pagpasok sa Solana gamit po ang ETF kaysa direktang pagbili ng crypto nito. At ang pangatlo ay ang panganib o risk ng overhype. Kaya huwag pong padadala sa hype. Ang whale accumulation ay maaari pong magtulak ng presyo ni Solana pataas, pero maaari rin itong magresulta sa biglang pagbagsak kapag nagbenta na ang mga malalaking investors. Kaya mahalagang magkaroon po ng tamang diskarte sa trading at maglaan lang ng puhunan or pondo na kaya mong mawala. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang bago pong ATH or all-time high ni Solana at ang malawakang whale accumulation ay isang malakas na indikasyon ng kumpiyansa sa crypto na ito. Sa kasalukuyang bull market, ang ganitong mga developments ay nagbibigay po ng mas mataas na posibilidad ng karagdagang pagtaas sa presyo. Gayunpaman ay hindi dapat pong kalimutan ang mga risk. Ang ganitong mga pagtaas ay kadalasang sinusundan ng mga retracement o pagbaba ng presyo. Para sa mga Pinoy traders, mahalaga po ang risk management at ang pag-unawa sa market trends bago magdesisyon. Ayan. Kung ikaw po ay isang Solana investor or trader, ano po ang gagawin mo sa ganitong balita? Maghudal, magbenta o magdagdag? I-comment po ang iyong sagot sa ibaba at yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kripto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.